Hello mga kabosing, maligayang pagbabalik sa Pinoy Manhwa. Sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang kwento ni Jean. Sa pagpapatuloy ng episode 2, ipinakita ang unang yugto ng entrance examination ng Ruin Fortress Sect. Sa nakaraang episode, si Young Master Chang ang unang lumapit sa Elder upang ipakita ang kanyang sword strike. Pagkabunot ng kanyang espada, agad siyang nagsagawa ng isang malinis at mabilis na slash sa harapan ng examiner. Pagkatapos ng kanyang pagpapakita, tahimik na naghintay ang lahat sa magiging desisyon ng Elder. Dahil maayos ang pagkontrol ni Chang sa kanyang aura at kapansin-pansin ang kalidad ng kanyang sword strike, marami ang naniwalang malaki ang posibilidad na makapasa siya sa unang pagsusulit. Habang nakatingin si Chang sa Elder, kitang-kita ang kanyang kaba at pananabik. Iniisip niya kung kukunin ba ng Elder ang kanyang number plate, na siyang palatandaan ng pagpasa sa unang test. Makalipas ang ilang sandali, ibinigay ng Elder ang kanyang pasya. Pinuri niya ang naging pagpapakita ni Chang at inutusan itong ibigay ang kanyang number plate. Agad na natuwa si Chang at walang pag-aalinlangang iniabot ang kanyang plate. Pagkatapos nito, ipinatawag ng Elder ang susunod na kalahok. Pagbalik ni Chang, agad niyang hinikayat si Jean na siya na ang sumunod. Hinimok niya itong ipakita ang tunay nitong kakayahan sa harap ng examiner. Tahimik namang lumakad si Jean patungo sa harapan habang iniisip kung paano niya maipapakita ang kanyang iisang sword strike. Sa isip niya, kung iisang pagkakataon lamang ang ibibigay sa kanya, kailangan niyang magpakita ng isang teknik na tunay na kakaiba at hindi basta-basta makakalimutan. Ipinapakita ng sandaling ito na mas pinahahalagahan niya ang kalidad kaysa sa dami ng galaw. Samantala, iba-iba ang naging reaksyon ng mga kalahok. May ilan na nagduda sa kanyang kakayahan dahil sa kanyang simpleng anyo, habang ang iba naman ay naniniwalang madali niyang malalampasan ang pagsusulit. Nang tuluyang humarap si Jean sa Elder, magalang muna siyang yumuko bilang pagpapakita ng respeto. Tumango ang Elder at inutusan siyang simulan ang kanyang pagpapakita. Noon pa man ay napagdesisyonan na ni Jean na gagamitin niya ang isang swift strike. Sa mismong sandaling ibinigay ang hudyat, agad niyang hinugot ang kanyang espada at nagsagawa ng napakabilis na paghataw. Napakabilis ng kanyang kilos kaya halos wala ni isa sa mga nakamasid ang nakakita sa mismong paggalaw ng kanyang espada. Ilang sandali lamang ang lumipas bago lumitaw ang malakas na energy wave na iniwan ng kanyang strike. Dahil dito, kapwa na bigla ang Elder at ang lahat ng naroroon. Ang simpleng isang galaw ay nagpakita ng pambihirang kontrol, bilis, at mastery sa espada, na malinaw na bunga ng matagal na pagsasanay. Samantala, tahimik na tiningnan ni Jean ang kanyang espada. Sa isip niya, sinusuri niya kung naisagawa ba niya ng perpekto ang teknik na kanyang ipinakita. Sa kabilang banda, hindi maitago ni Chang ang kanyang pagkabigla. Aminado siyang hindi man lamang niya nasundan ang paggalaw ng espada ni Jean. Ayon sa kanya, tila nagtataglay ang binata ng napakaraming natatagong kakayahan na hindi madaling makita sa unang tingin. Tahimik ding napaisip ang Elder. Sa kanyang obserbasyon, napakabilis ng sword strike ni Jean at bihira siyang makakita ng isang kabataang may ganoong antas ng talento. Dahil dito, nagsimula siyang maniwalang maaaring nasa harapan niya ang isa sa magiging haligi ng kinabukasan ng Ruin Fortress Sect. Bagamat sariling pagtataya lamang iyon ng Elder, malinaw na napukaw ni Jean ang kanyang interes. Habang hinihintay ng lahat ang magiging resulta, muling nagsalita ang Elder. Inutusan niya si Jean na ibigay ang kanyang number plate. Agad namang iniabot iyon ni Jean. Matapos tingnan ang numerong nakasulat sa plate, sinulyapan siyang muli ng Elder bago sinabing maaari na siyang bumalik at hintayin ang susunod na yugto ng pagsusulit. Pagbalik niya, agad siyang nilapitan ni Chang. Punong-puno ng paghanga, sinabi nitong hindi niya man lamang nakita ang mismong pag-atake ni Jean. Dahil dito, naitanong niya kung kabilang ba ito sa isang kilala at makapangyarihang martial clan o isa bang young master ng isang tanyag na pamilya. Bilang tugon, mahinahong ipinaliwanag ni Jean na hindi siya nagmula sa anumang sikat na martial clan. Ayon sa kanya, iisa lamang ang kanyang layunin, ang makapasa sa entrance examination ng Ruin Fortress Sect. Naniniwala siyang kapag naging opisyal siyang disipulo ng sekta, magkakaroon siya ng pagkakataong lumakas at balang araw ay maging isang dakilang martial master. Nagulat si Chang sa matinding determinasyon ni Jean.
Ayon sa kanya, napakaseryoso ng binata sa kanyang pangarap. Tinanong niya kung talagang naniniwala itong magkakaroon siya ng pagkakataong maging disipulo ng Ruin Fortress Sect, gayong iilan lamang ang nabibigyan ng ganoong pribilehiyo. Bilang tugon, mahinahong sinabi ni Jean na iyon mismo ang dahilan kung bakit sila naroon. Idinagdag niyang kung hindi iyon ang kanilang layunin, wala sanang saysay ang pagpunta nila sa entrance examination. Ipinapakita ng kanyang sagot na malinaw na ang direksyon ng kanyang landas at hindi siya madaling matitinag sa kanyang desisyon. Dahil sa narinig, bahagyang nahiya si Chang. Humingi siya ng paumanhin at sinabi niyang kailangan na niyang bumalik sa paghahanda. Ipinaliwanag niyang ang susunod na pagsusulit ay isang duel, kaya kinakailangan niyang pagbutihin pa ang kanyang pagsasanay. Inamin din niya na noong una ay umaasa lamang siyang makalusot hanggang sa puntong makakaharap niya ang isang elder, dahil naniniwala siyang baka makakuha siya ng enlightenment mula rito kahit hindi siya tuluyang matanggap. Ngunit matapos marinig ang matatag na paninindigan ni Jean, nagbago ang kanyang pananaw. Napagdesisyonan niyang ibibigay na rin niya ang lahat upang maging opisyal na disipulo ng Ruin Fortress Sect. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay umalis si Chang upang magsanay. Lumipas ang 1 linggo, at ipinakita si Jean na tahimik na nagkukultibo sa loob ng kanyang silid. Habang nagmumuni-muni, naalala niyang ang ikalawang pagsusulit ay isang duel kung saan posible siyang makaharap ng isa pang kandidato. Ipinaliwanag din na may 3 linggong pagitan ang una at ikalawang pagsusulit. Sa panahong iyon, binigyan ang lahat ng mga kalahok ng sapat na oras upang maghanda, pati na rin ang matutuluyan sa loob ng lugar. Dahil dito, naging malaking oportunidad iyon para lalo pang pagbutihin ang kanilang kakayahan bago ang susunod na laban. Samantala, naisip ni Jean na iyon na ang tamang pagkakataon upang higit pang hasain ang kanyang swordsmanship. Tumayo siya at nagsimulang paulit-ulit na isagawa ang kanyang mga sword techniques. Habang nagsasanay, sinabi niya sa sarili na ganap na niyang na-master ang martial art ng kanilang Jung clan. Bukod pa rito, nagawa na rin niyang maunawaan at ma-master ang swift blade technique. Sa isip niya, kung maisasagawa niya ng perpekto ang teknik na iyon sa mismong laban, malaki ang posibilidad na magtagumpay siya laban sa sinumang makakaharap niya. Ipinapakita ng bahaging ito na hindi lamang talento ang sandata ni Jean, kundi pati ang walang sawang pagsasanay at disiplina. Makalipas ang 3 linggo, dumating ang araw ng ikalawang pagsusulit. Isa-isang naghanda ang lahat ng mga kalahok para sa susunod na yugto ng entrance examination. Sa pagkakataong iyon, lumitaw ang isang binatang nakasuot ng puting robe. Lumapit ito sa mga kalahok at ipinaliwanag na tatawagan sila isa-isa, at kapag narinig nila ang kanilang pangalan ay kinakailangan nilang pumasok kaagad sa loob ng arena. Matapos ibigay ang anunsyo, agad din siyang bumalik sa loob. Habang naghihintay, nagsimulang mag-usap-usap ang ibang mga kalahok. Napansin nila ang puting kasuotan ng binata at sinabi nilang isa lamang itong ordinaryong disipulo ng Ruin Fortress Sect, ngunit kahit ganoon ay kapansin-pansin ang dignidad ng kanyang kasuotan. Ipinaliwanag nila na kapag naging opisyal na disipulo ang sinuman, ganoon ding puting robe ang kanilang matatanggap. Bukod dito, ramdam din nila ang pambihirang aura na nagmumula sa kanya, na nagpapakita ng mataas na kalidad ng mga disipulo ng sekta. Hindi nagtagal, may isang kalahok na tila nakilala ang binata. Sinabi nitong kilala niya ang taong iyon at nagtaka kung bakit hindi ito nakikilala ng iba. Dahil dito, lalong naging mausisa ang mga naruroon tungkol sa pagkakakilanlan ng disipulo. Ilang sandali pa, dumating si Young Master Chang at masayang binati si Jean. Napansin niyang tila mas tumangkad pa ito kumpara noong huli silang magkita. Ngumiti naman si Jean at sinabi niyang sa tingin niya ay mas gumanda rin ang pangangatawan ni Chang. Bilang tugon, inamin ni Chang na sinunod niya ang payong ibinigay ni Jean noong nakaraan at buong sipag siyang naghanda sa loob ng nakaraang mga linggo. Dahil dito, determinado siyang maipasa ang ikalawang pagsusulit. Habang nag-uusap sila, biglang narinig ang tinig ng isang elder mula sa loob ng arena. Ipinaalala nito sa lahat na ang layunin ng duel ay hindi lamang simpleng manalo sa laban. Ipinaliwanag ng elder na kahit magtagumpay ang isang kalahok sa kanyang laban, maaari pa rin siyang bumagsak kung hindi niya mapapabilib ang mga examiner. Sa kabilang banda, kung maipapakita naman niya ang kanyang tunay na talento at potensyal, maaari pa rin siyang mapili kahit hindi tuluyang manalo sa laban.
Habang pinagmamasdan nila ang mga laban na nagsimula na sa loob ng arena, napabuntong hininga si Chang. Ayon sa kanya kailangan din nilang mapabilib ang mga elder na magsisilbing tagasuri. Dahil dito, sinabi niyang magiging napakahirap at kritikal ng ikalawang pagsusulit. Ang tanging hiling niya ay huwag sana siyang matapat sa pinakamapanganib na kalahok. Nagtaka si Jin sa sinabi nito at agad na tinanong kung sino ang tinutukoy niya. Ipinaliwanag ni Chang na narinig niya ang usapan ng maraming tao tungkol sa isang kilalang martial artist na may titulong White Chimera. Ayon sa mga balita, sasali rin umano ito sa pagsusulit ng Ruin Fortress Sect at posibleng makalaban ang iba pang mga kandidato. Dahil dito, maraming kalahok ang nagsimulang kabahan, sapagkat alam nilang hindi magiging madali ang susunod na yugto ng pagsusulit. Nang marinig ang pangalang iyon, sinabi ni Jin na pamilyar siya rito. Naalala niyang ang White Chimera ay ang Young Master ng Namgang Clan, isang henyong mandirigma na naging tanyag matapos nitong mag-isang lipulin ang isang buong grupo ng mga bandido sa edad na 16. Hindi lamang iyon, natalo rin nito ang kilalang swordsman mula sa Dark Sect na tinatawag na Soul Splitter. Dahil sa mga tagumpay na iyon, mabilis na nakilala ang pangalan nito sa buong mundo ng Merm, at marami ang naniniwalang isa ito sa pinakakahanga-hangang kabataang martial artist ng kanyang henerasyon. Kinumpirma ni Chang na tama ang lahat ng sinabi ni Jin. Idinagdag pa niyang 18 taong gulang pa lamang ang White Chimera, ngunit sa kanyang palagay ay ito na ang pinakamalakas na kalahok sa buong pagsusulit. Dahil dito, naitanong ni Jin kung bakit kinakailangan pa nitong sumali sa Ruin Fortress Sect gayong isa naman itong Young Master ng Namgang Clan. Sa kanyang pananaw, tila mas may pagkakataon pa itong maging susunod na pinuno ng kanilang pamilya kaysa maging disipulo ng ibang sekta. Ipinaliwanag naman ni Chang na ayon sa mga kumakalat na balita, anak umano sa labas ang White Chimera. Dahil sa mahigpit na patakaran ng Namgang Clan, tanging ang mga kabilang sa direktang linya ng pamilya ang maaaring maging family head. Dahil wala itong pagkakataong mana ang posisyong iyon, pinili nitong sumali sa Ruin Fortress Sect upang bumuo ng sarili nitong pangalan at reputasyon. Ayon kay Chang, ang sinumang maging disipulo ng Ruin Fortress Sect ay may malaking posibilidad na maging isang dakilang elder o isang tanyag na martial master. Ipinapakita ng sitwasyong ito na kahit ang mga isinilang sa makapangyarihang angkan ay kailangan pa ring lumikha ng sarili nilang landas upang makamit ang tunay na tagumpay. Hindi nagtagal, isang malakas na tinig ang umalangaw mula sa loob ng arena. Isa-isang tinawag ang mga pangalan ng mga susunod na kalahok. Tinawag ang isang kandidato mula sa Nanjiang, Henan Province, at kasunod nito ay tinawag din ang pangalan ni Jin. Agad silang inutusang pumasok sa loob upang simulan ang kanilang laban. Napangiti si Chang at sinabi kay Jin na dumating na ang kanyang pagkakataon. Umaasa siyang magtatagumpay ito sa pagsusulit at makakapasa sa susunod na yugto. Bilang tugon, binati rin ni Jin si Chang ng good luck. Sinabi niyang umaasa siyang makakapasa rin ito upang muli silang magkita bilang mga opisyal na disipulo ng Ruin Fortress Sect. Matapos ang maikling pag-uusap, mahinahong naglakad si Jin papasok sa arena. Habang papalapit siya sa lugar ng laban, alam niyang ang susunod na pagsusulit ay hindi lamang pagsubok ng lakas, kundi maging ng kanyang talento at kakayahang mapabilib ang mga elder. Ang magiging resulta ng laban na iyon ang maaaring magbukas ng pintuan tungo sa pinapangarap niyang kinabukasan. Sa susunod na kabanata, malalaman kung magagawa nga bang manalo ni Jin sa kanyang duel at kung sapat ang kanyang ipinakitang husay upang mapabilib ang mga elder at makalapit sa kanyang layunin na maging disipulo ng Ruin Fortress Sect.